Bless na bless ako dun sa mga lineup kasi totoo naman sundin ang kalooban niya. Kaminsan kasi kalooban natin na nasusunod Amen? So, magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod. Marisa po. Ang tawag sa akin ng mga kabataan, nanay. Natutuwa ako kasi may tuturuan pa ako. Kala ko wala. Joke. Pero alam niyo po ba, ang Diyos, kapag totoo tayo sa Panginoon, siya'y kumikilos para sa atin. Pastora, ano ba ang dala-dala mo ngayon? Aba, syempre, pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka. Amen. Biyaya ng Diyos ang mensahe para ngayon. Amen? Biyaya ng Diyos. The blessing. May blessing. Mahirap yung pumunta ka sa mall, pag uwi mo, wala na laman yung bulsa mo. Tama? Pag pumunta ka sa church, pag uwi mo, may dala-dala ka. Amen? Para sa pamilya mo at para sa iyo. The blessings of forgiveness. Wala na bang iba, pastora? Ito yung pinapaano sa atin The blessings of forgiveness. Minsan, nag-exhort yung ating isang elders doon. Ay, hindi elders, medyo bata pa, baka pag napanood niya sitahin ako. Alam nyo, sabi niya, excited pa siya. Ang tao, sabi niya, dalawa lang naman ang pinagdadamot Agree ba kayo doon? Dalawang bagay lang daw pinagdadamot ng tao. Ano yun? Yung pera daw. At saka yung pagpapatawad. Hello? The blessings of forgiveness. Malaking biyaya kapag nagpapatawad tayo. Amen? Malaking biyaya. At alam niyo po ba sa Bible, sa aking tekstong napili, ang daming pagpipilian, pero ito yung nagustuhan ko Kaya nga medyo ko dahil ang lineup ni ate puro parang sabi ko magkakarugtong Kasi sa Matthew chapter 6, pagkatapos magturo ng pagbibigay sa umpisa, sinunod panalangin. Pagkatapos ng panalangin, inulit ng Panginoon, magpatawad. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Amen? Matthew 6:14 to 15, pakilabas ate. Naninibago ko rito. Oo, naninibago ko. Pero alam nyo, itong church na ito, hindi ko po ito makakalimutan. It is one of my training ground. 24 years, nasa paglilingkod. At dito, nasanay na din ako dito. At salamat sa biyaya ng Diyos. Sa kabutihan niya. At, okay nate? Yan. Matthew 6:14, basahin po natin. For if you forgive men, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. At pagdating sa 15, may babala. May babala ang Panginoon. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ang bigat po, no? Kasi, minsan sabi ko nga kanina, ang nasusunod, ilang beses inulit ni ate, sundin ang loob mo. Yan ang pinakaano ng yung panalangin. Sundin ang kalooban ng Diyos. Pero minsan tayo yung nasusunod. Andiyan ba kayo? Parang tahimik na tahimik. Tahimik na tahimik. Pero alam nyo ba, dalawa lang naman yan Tahimik kayo, ninanamnam nyo. Or tahimik kayo dahil may iba kayong ginagawa. Are you with me? The blessings of forgiveness, may pagpapala. Pag uwi mo, dala-dala mo yung pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen? Dala-dala mo. Sa buhay natin, actually, 3 lang naman yung sub ko May sub ko. Okay?
Ang sub ko, the picture of forgiveness, the pattern of forgiveness, and the benefits of forgiveness. So, equals, there's a blessing for forgiveness. Minsan kasi, pagka ito ang topic, wala ka ng gana. Ayan na naman, pagpapatawad. Alam niyo po ba bakit madalas ituro ang pagpapatawad? In our everyday life, sa buhay natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi po tayo ma-offend. Sa ayaw at sa gusto po natin, na-o-offend po tayo. Ano po yung na-o-offend? Sasaktan tayo. Hindi mo naman kontrolado yung mananakit sa'yo, tama? Pero ikaw, kontrolado mo yung sarili mo. Amen? Hindi mo makokontrol na sabihin mo sa asawa mo, pwede ba tigil-tigilan mo ko? Hindi papayag yan. Dahil ang mga babae, ang katwiran niyan, magsasalita ako pag gusto ko. Amen? Magsasalita ako pag gusto ko. Ang anak, hindi mo rin makokontrol yan. Amen? Ang anak, hindi mo makokontrol yan. Kaya ikaw na magulang, pag narinig mo yung sinasabi ng anak mo, nasasaktan ka. Pero ang mahalaga, alam mo, patawarin natin. Kasi, pray tayo ng pray. Ilang beses tayong manalangin sa isang araw? Pagkagising, pagkakakain, pag magmimerienda, at bago matulog. Sa ating prayer, laging kasama doon na, Lord, patawarin mo ko. Lord, pasensya ka na, Lord. Di ko na control yung sarili ko. Humihingi tayo ng tawad. Pero ang tanong, nag-release ka ba? Hello? Tanggap tayo ng tanggap. Hindi naman tayo nagbibigay ng pagpapatawad. So the pattern of the picture of forgiveness, ABCD yan. Okay? Doon sa letter A, ang paglalarawan ng pagpapatawad, hindi ibig sabihin, gina-justify mo siya. Okay? Hindi ibig sabihin, pambira naman, kasalanan naman niya talaga eh. Hindi po ganoon ang ibig sabihin. Kapag nagpatawad tayo, hindi ibig sabihin na wala yung ginawa niya. Anong sabi dyan? Forgiveness does not make the person being forgiven innocent. Hindi mo minsan di ba, gigigil kayo. Talaga kasalanan niya. Bakit ako papayag? Inaawat ka ng asawa mo, inaawat ka ng kapatid mo. Hindi ako papayag. Ginawa niya yun eh. Oo, ginawa niya yun. Pero pag nagpatawad ka, hindi mo siya gina-justify. Ano po? Forgiveness is not approving the wrong that was done. Hindi mo ina-approve. Laban sa'yo. Kaya nga hindi mo mapatawad eh. But overlooking it out of love. Hindi mo man mahal o mahal mo yung nakasakit sa'yo. Para sa Diyos, gagawin mo. Sundin ang loob mo. Ang liwanag. Magpapalit na sana ako eh. Magpapalit na sana ako eh. Pero sabi doon, sundin ang loob mo. Sabi ko, karugtong doon sa sa prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we. May karugtong po doon. Lord, forgive our sins as we forgive. Tama po ba? At inulit niya sa 14 and 15. So maliwanag, mahalaga po ang topic natin. It's a blessing, narito ka. Amen? It's a blessing, narito po tayo. Bakit? Kasi, minsan, hindi pinapahintulot ng Diyos, hindi mo marinig. Baka hindi para sa'yo. Ako naniniwala, pagka kung sino yung dumating para sa atin. Are you with me? Forgiveness is not approving the wrong that was done, but overlooking it out of love and with expectation. May expectation po.
that the offender will benefit with profitable change of action and attitude. Pag nagpatawad ka, umaasa ka, magbabago pa rin siya. Yung anak natin, pamilya natin, asawa natin, kaibigan natin, na minsan ang tagal-tagal mo na siyang sakit ng ulo. Ang tagal-tagal mo na siyang pinoproblema. Pero pag nagpatawad ka, umaasa ka pa na magbabago siya. Another is, forgiveness does not require us to submit or silent to injustice, his bad action and wrong behavior. Forgiveness does not prevent correction or rebuke. Pwede mo siyang i-rebuke. Anong sabi ng ng Luke 17 verse 3? Be on guard. Verse 17, pakilabas nga ate kung meron kang verse 17 ng Luke. Luke 17 verse 3. So watch yourselves, if your brother sins, rebuke him, and if he repent, forgive him. At nagsisi. Hello, paano kung hindi nagsisi? Huwag mo nang antayin. Amen. Pag-aaralan din natin, kasunod na yan. Amen. Kasunod na po yan. Bakit? Kasi mahalaga po. Mahalaga sa Diyos ang pagpapatawad. Sabihin mo nga sa katabi mo with smile. Okay? Yung labas ngipin. Kasi meron pong umingiti, hindi po lumalabas yung ngipin. Diba? Pagka tayo nagpipicture, kailangan ilabas mo yung ngipin mo. Kasi yung iba, hindi po nakangiti. Nakangiwi. Hello, are you with me? Nakangiwi. So sabi dyan, watch yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Aliwanag po. Yan ba kayo? Hallelujah. So, letter C, forgiveness does not harbor bitterness. Pag nagpapatawad ka, wow, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Wala kang kinikimkim. Hello? Delikado po, pag may kinikimkim tayo, baka sumabog yan. Pag sumabog yan, it's either mapunta ka ng ospital. Amen? Diba minsan, hindi ko na mapigil sarili ko. Nagsiskip na ang dibdib ko. Kailangan ilabas ko. Huwag mong kimkimin, kapatid. Sabi ko nga kanina, kung kailangan mong i-rebuke mo. Amen? Kung kailangan mong i-rebuke, pagsabihan mo ang sabi doon. Sa mababaw na translasyon, pagsabihan mo. Tawagin mo yung kanyang pansin. Pagka hindi, i-rebuke mo. Are you with me? He must be seen and related with as if he had never committed the offense. So, nagkakaroon katuloy ng bitterness. Bitterness. The offense may produce pain or hurt, but there is no true forgiveness if bitterness is harbored against the offender. Minsan, sinungaling tayo eh. Wala sa akin yan. Okay lang ako. Pinatawad ko naman siya. Bakit ayaw mong makita? Bakit ayaw mong makaharap? Amen? Halatado, may bitter ka pa sa loob. Are you with me? Let the power of the Holy Spirit works. Grabe. Grabe po ang ginagawa ng dyablo pagka meron po tayong hindi pagpapatawad. Napakahirap pong dalhin na sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa kabutihan niya, may mga tao minsan na nananakit sa atin na hindi nga natin makontrol. Di ba sabi ng Lucas 17 verse 1, hindi maiwasan, may mga tao talagang magiging stumbling block sa atin. May mga makagagawa ng kasalanan sa atin. Hindi naman sinabing nag-born again ka, lahat ng makakausap mo okay. Tanungin mo nga yung katabi mo, okay ka ba ngayon? Ano sagot sa'yo? Hindi lahat ng kausap natin, okay yan lagi.
Minsan nga okay yan ngayon, maya-maya tumalikod ka lang, pagharap mo, galit na sa'yo. Amen? Are you with me? Nandiyan po ba tayo? Hallelujah. Forgiveness does not harbor bitterness. Forgiveness is an opportunity for self-examination. Suriin muna natin yung puso natin. Kailangan ko bang patawarin ito? Patawarin mo na. Amen? Kasi ang hirap po. Mahirap na hindi tayo nagpapatawad. Bakit? Sinasabi natin ang Diyos ay sumasa atin. Tama? Sino nagsasabi ang Diyos sumasa Kanya? Ang ganda nung awitin natin eh. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Amen? Eh kung ang Diyos nasa atin, bakit parang yung konting pagpapatawad, hindi natin ma-release? Pastora, hindi mo alam kasi. Huwag ka na makialam. Dahil minsan ganyan ang dialogue eh. Huwag ka na makialam. Wala ka sa posisyon para magsalita. Hindi mo alam kung ano ginawa ng tao na yan sa akin. Ganun mo yung mga justification natin. Hindi mo alam magkano utang yan. Hindi mo alam ipinahiya ako niyan. Hindi mo alam sinaktan ako niyan, siniraan ako niyan. Kapatid, kahit ano pa yan. Ang tanong ko, tayo po ba? Ano po ba ginawa natin sa buhay natin? Hello? Dami din tayong kasalanan, di ba? Hello? Pero tingnan nyo po, no? Kahit gaano kalaki kasalanan natin, ang Diyos, kahit nung makasalanan pa tayo, inibig niya na tayo. Hindi pa siya nakontento, ibinigay niyang buhay niya para ikaw at ako ay makalaya. Magkaroon ng kaligtasan. Kung sakaling tayo'y mamatay, hindi ka pupunta sa impyerno. Saan ka pupunta? Sa piling niya. Ibinigay niya ang buhay in spite. We are sinners in spite na tayo'y makulit, in spite na tayo'y masama. Masama naman po talaga tayo eh. Sino po ba ang mabuti? Wala naman pong ibang mabuti kung hindi ang Panginoon. Amen? Wala pong ibang mabuti kung hindi ang Panginoon. Kaya tayo, magpatawad tayo. Kasi kapag nagpapatawad ka, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Pag hindi ka nagpapatawad, marami din pwedeng mangyari sa'yo. Dalawa lang yan. Amen? Pag-aaralan po natin yan. Similarly, we should examine our hearts to see if there are people we are not willing to forgive. May mga tao po kasi, namimili lang. Ito vibes ako nito eh. Vibes ko to eh. Ito lang patatawarin ko. Ito, wag na to. Wala na akong pakinabang dyan eh. Minsan, ganoon tayo, pinipili lang natin eh. We should examine. Baka naman tayo bias. Baka naman tayo hindi pantay, lalo na sa bahay. Di ba minsan, magulang, ito lagi problema ng magulang eh. Especially sa mga anak. May pinipili tayo, sabi nga nila, may tinitingnan, may kinikilingan. Kahit sa magkakapatid, pag may pera, doon tayo. Ito, wala to, sakit ng ulo to eh. Hayaan mo na yung kasalanan niya. Minsan, isineset aside po natin. Hindi natin binibigyan ng pansin. Na kung tutuusin, mas dapat pala ito patawarin mo. Hindi ko po sinasabing yung kabila, wag mong patawarin. Both patawarin natin. Amen? Pareho. Kung dalawa man yan. Minsan, kailangan po nating suriin ang ating sarili. Why? Okay, self-examination. We should examine. For we are not willing to forgive or we have not truly forgiven. Whenever we need to ask God for forgiveness. Kumonsulta tayo sa Diyos. Forgiveness of others in our life is not something that needs to wait. Ito yung sinasabi ko rin kanina. Huwag mo nang antayin. Paano kung napikit? Alam niyo po yung napikit? Napikit na. Hindi mo pa napapatawad, ang tagal na. 10 years na.
5 years? 2 years? Alam niyo po ba, ang buhay natin, sabi nga ay short. Our life is so short. Pagpapatawad, magdidesisyon ka na. Tapos hindi na pala umabot. Nabalitaan mo, kinaumagahan, kinuha na pala ni Lord. Hello? Our life is so short. So forgiveness, kailangan mong i-release. Why? Every now and then, we ask forgiveness from the Lord. Tapos tayo ng tanggap ng pagpapatawad. Ang tanong, nag-release ka rin ba? Tanongin mo yung katabi mo, nag-release ka ba? Hallelujah. Forgiveness is a way of handling it over to God. Kapag tayo nagpapatawad, ipinapakita natin sa Diyos, Lord, bahala ka na. Minsan sinungaling po tayo eh. Sinasabi nating bahala ka na, pero pagdating ng prayer, Lord, madapa sana. Lord, mauntog sana. Para maalala niya yung ginawa niya sa akin. Sometimes, we act like that. We act like a fool. Para po tayong hangal. Pero ano po bang sabi ng Biblia? Ang mga umuusig sa'yo, ang mga against sa'yo, ano po ang gagawin? Pray and bless them. Are you with me? Pray and bless them. Bakit ko po minamadali? Kasi meron pa pong susunod. Forgiveness is an act of our will in which we give up the right to hold another person accountable for the wrongs they have done to us and handling it over to God. It means releasing that person from any obligation from you. Pag namatay yan, magigilty ka pa eh. Amen? I know someone, nagsalita siya na nagsalita. Bumomba ng bumomba. Sino po rito yung mahilig bumomba ng bumomba? Bumomba ng bumomba sa text. Mahirap pagka-text ang labanan. Alam niyo ba, yung text, walang feelings yan. Amen? Kahit magpadala ka ng emoji, kahit magpadala ka ng nakangiti, minsan, ang dating dun sa taong pupuntahan, galit ka. Hello? Kaya yung padala mo ng mensahe, minsan, talagang magkakainitan kayo. Ang nangyari, I know someone. Alam niyo po, kinabukasan, abot ang repent niya. Paano yun? Ang dami kong sinabi. Tinatakot pa nung iba. Naku, mumultuhin ka. Amen. Kasi minsan sa pagbubuga natin, lalo na sa text, hindi natin makontrol. Bumuga ka man, pero humingi ka ng tawad sa Diyos at magpatawad ka rin. Amen. Palakpakan niya natin si Lord. Kailangan natin magpatawad. There's a blessing. Mayroong biyaya. May pagpapala pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Pag sinunod mo ang nais niya. Marami po sa atin, nakalipas na 10 taon, 15 taon, hindi pa rin nakakalimutan ang ginawa sa kanya. Ano po yun? Mga magulang, naging malupit sa anak, mga magulang na pinabayaan ng anak, mga kamag-anak na hindi natulungan, yan ang kadalasan po na setup ng tao. Pastora, paano yun? Patawarin mo. Kahit patay na siya, hindi mo nasabi, patawarin mo. Lord, pinapatawad ko na siya. Kasi kung ikaw, sasabihin sa atin ng Panginoon, may pagsusulit tayo sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Sa lahat po ng ginagawa natin, may pagsusulit. Lahat ng mga sinabi natin, sabi ng aklat ng Matthew, ipagsusulit natin sa takdang panahon. Sisingilin po sa atin yan. The pattern of forgiveness. Pero bago yan, everyone should be careful with what she or he does to others. The fact that we receive forgiveness from men does not mean that God
will not judge us. Tandaan po natin, meron pong paghahatol. So, the pattern of forgiveness. Pag pattern, model. May modelo. Kung nagtrabaho ka sa ceramics o sa tahian, laging may padron, may pattern. So, sino ang pattern natin sa forgiveness? Walang iba kung hindi ang ating Diyos. Hello? God's forgiveness is our pattern for forgiving others. Kung mababasa niyo po ang Biblia at makikita niyo ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, nagpagaling, nangaral, gumawa ng mabuti. Pero dumating po sa punto, yung pong pagdating sa kung saan, yung pong sa palaspas na tinatawag, alam niyo po ba yung sa palaspas? Dumaan po ang ating Panginoong Jesus. Red carpet. Nakasagay siya sa donkey. Yung mga pinagaling niya, yung mga tinulungan niya, sila din po ang nagsabing ipapatay siya. Tingnan niyo po ang sama ng tao nung araw. Amen? Grabe po ang ginawa ng tao, pero dahil mahal tayo ng Diyos, inibig niya tayo noon pa man makasalanan tayo. Pinatawad na tayo. Eh di lalo na, kung susundin mo pa yung kalooban niya, lalo na kung magpapatawad ka. At alam niyo po ba, pag nagpapatawad ka, nagiging kamukha ka ni Kristo. Amen? Nagiging kamukha ka ni Kristo. Kasi yung iba, bakit Diyos ba ako, pastora? Hindi ka nga Diyos. Pero alam niyo po ba, biniyayaan ka ng Diyos. Binless ka ng Diyos. As we receive blessing, let's share the blessing. Akala natin pera lang yung sinishare, hindi po. Ang pagpapatawad is sharing God's blessing from you. Sabi ng Matthew 5:7, blessed are the merciful. Maawa ka rin. Diba? Maging maawain, maging compassionate. Kasi tayo, kaaawaan din. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Sa dulo, pag ikaw maawain, mapagpatawad ka, pag dumating ang puntong ikaw, nakagawa ka rin ng mali, hindi sila magdadalawang isip. Ay, ito, mabait ito. Lalo na taga-Jomsi, nagpapatawad dito. Mabilis. Amen? Mabilis. Eh, pero pagka, ay nako, kahit ako, hindi ko patatawarin yan. Ay, grabe. Parang hindi po tayo Christian pag ganun. Hello, nandyan pa po ba tayo? Amen. Ninanamnam natin. Ang ating Panginoon, sabi doon, sa ating teksto, kailangan nating magpatawad. God has given us His grace in the one He dearly loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of offenses according to the riches of His grace. Napakamayaman ng Diyos sa habag, sa biyaya. Tayo lang eh. Pasalamat tayo eh. Biniyayaan tayo ng Diyos eh. Ano pong nangyari? Baha. Diba? Ang dami pong, pagka may mga sakuna, doon lang tayo na nakakaalalang alalahanin ng Diyos. This forgiveness is the heart of God. Ito kasi puso ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos, na kaya siya nagpadala, ibinaba ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao, para po tayo maabot. Para po ang bawat isa ay maiharap, sabi nga ni Pablo, in Ephesians 5, verse 27, or 26-27, tayo maiharap, blameless na and spotless. Sa pag hindi tayo nagpapatawad, ito po'y magiging mantsa.
sa atin. Alam niyo po yung mantsa? Ang isang puti, kapag meron pong isang kahit maliit lang, kitang-kita po kagad. At ang Diyos, sabi nga ay sasama sa mga malinis. Tayo'y nilinis, we have been justified, we have been sanctified. Diba? The 3 phases of salvation. Ang phases of salvation, una, na born again ka, we have been justified. And the process number 2 is sanctification. Araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Idagdag mo sa bukabularyo mo, araw-araw magpapatawad ako. Amen? Araw-araw mag-release ako. Kasi pag hindi ka nag-release, the Bible is clear, literally clear. The Father in heaven will not forgive us also. The forgiveness is the heart, and God has erased our sins. Binubura ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kapag tayo nagpapatawad, nai-erase. Gusto mo bang ma-erase? Magpatawad ka. Hello? He has erased. And He has been incredibly kind, compassionate to us. And now we face a secure, glorious future in Christ. Hindi ka kakakaba. Hindi ka kakabahan, ligtas ba ako? Hindi ka kakabahan, kapatid. Because God has forgiven us, we have a reason and the strength to forgive others. As God has erased our sins and see us as holy and blameless through Christ. So we can and should seek to do the same for others, to erase the sins of others from our ledgers of wrong. Sino po rito may ledgers of wrong? Listahan ng haba. Ito, hindi ako pinautang nito. Ito, hindi ako pinansin nito. Dami mong listahan ng utang sa Panginoon. The ledgers of wrong. Marami po tayo niyan. Nakatanim pa nga yan eh. Burahin mo na. Burahin mo na. Ayaw nyo pang burahin. Pag hindi mo pa binura yan, ibig sabihin may balak ka pa. Amen? Burahin mo na. Mapikit man tayo, wala na tayong pananagutan kasi nag-release ka na. Amen? Na-release na natin. Another, tuloy mo ate. The benefits or our forgiveness for others is the measure of forgiveness we receive from God. We can forgive because we have been forgiven. The key to forgiveness is to focus on what God has done for you. Ano ba ginawa sa atin ng Diyos? Mag-focus tayo kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Huwag mag-focus dun sa ginawa ng kapwa mo sa iyo. Tama? Kasi pag doon ka nag-focus sa mga ginawa niya, hindi ka talaga makakapagpatawad. Hindi ka makaka-move on. Hindi mo talaga mai-release yan. It's hard for you. Minsan talaga yung masakit, kailangan mong mag-release. Nung bago-bago pa lamang po ako, I try my best. Lord, makakaya ko to sa tulong mo. Kahit anong dumi, pangit, sinalita, ginawa, literal. Lord, I have to forgive. Hindi po pwede, lalo na sa deliverance ka. Babalikan ka ng dyablo. Ikaw nga eh. Diba? Ikaw nga. Kaya kailangan, the number one, ginagawa natin every day of our life, let's release blessing. God give us completely, immediately, and sincerity. Mahal na mahal tayo talaga ni Lord. Buong buo, pinatawad tayo. Buong buo, kara-karaka, pero tayo installment. Are you with me? Installment. Saka ako na siya babatiin, saka ako na siya papatawarin. Pag nakita ko, nagbago na siya talaga. Installment. Sinasabi mo lang. Pero hindi mo ginawa. Hello? Installment ka ba?
fully paid ka. Alam niyo ba yung fully paid? Paid in full. Yung kasalanan natin, paid in full. Binayaran ng buo ng dugo ni Kristo. Pagkatapos tayo, pag nag-release ng pagpapatawad, installment. Hindi mo pa babatiin. Ayoko makita. Kapatid, kung totoo ka nagpatawad, you can face. Ang sabi sa deliverance, pag nagpatawad ka, you can face your problems squarely. Harapin mo, hindi yung magtatago ka. Diba? Tatago ka eh. Ayoko, dito ako dadaan, masasalubong ko si ano. Hindi ako sasabay, may birthday yan, nagmamaktul ka dun sa sulok, sila masaya. Magpatawad po tayo. Don't be like snakes. Alam niyo yung snakes? One time, yung snake sa bukid, andun lang siya. Kikita niya yung mga tao, masaya. Sabi ng nanay nung snake, huwag kang bababa doon. Malulupit ang mga tao. Si snake, naiinggit. Naiinggit siya. Bumaba. Hindi nagpaalam sa magulang, sa nanay na snake, sa mother snake. One time, napasok si snake sa isang bodega. Sino bang may bodega sa bahay? Baka po yung bodega natin may mga ahas na. Si snake, nang maramdaman niyang may tao, pumasok agad dun sa, napasok, nasuot. Dati bodega to Wala na yung bodega. Okay, lagi pinapalinis ni Bishop, baka may ahas. Okay? Kasi yung snake, gusto niya sa madilim, sa malamig. Ngayon, di ba, naging mainit. Kaya minsan yung mga ulo ng tao, mainit din. Sabi ni snake, tingnan ko nga, si mama naman Ayaw niya akong maano sa mga tao. And sa kanyang pagmamadali, parang nagkaroon siya ng fear. Bigla siyang napasok sa bodega. Pagpasok niya sa bodega, nasagi niya yung lagari. Bumagsak dito sa likod niya. Aray ko! Sa galit ni snake, ikaw nakasakit sa akin. Pag nagagalit po, ahas, ano ginagawa? Nanliligtis. Hindi alam ni snake, habang nililigtis niya yung lagari, na-imagine niyo po yung lagari? Habang yung lagari, nililigtis niya, nanggigigil siya kasi sinugatan siya dito. Mas malaki yung sugat na tatamuhin niya na pwede siyang mamatay. Bumabaon yung ng lagari, yung talim ng lagari, the more na nililigtis niya. Ganyan po tayo. The more ka na hindi nagpapatawad, the more na iniipit mo yan, ikaw ang pumapatay sa sarili mo. Palakpakan natin si Lord. Tingnan po natin, minsan, hindi po natin nagagawa kagad ang pagpapatawad. Tapos na tayo sa picture, larawan ng pagpapatawad. Tapos na tayo sa pattern, ang ating Panginoon. Pangatlo, the benefits. Ano naman ang tatanggapin ko kapag ako nagpatawad? Forgiveness is profitable. May pakinabang. Sabihin mo sa katabi mo, may pakinabang. Anong pakinabang? Beneficial. Not only to the person being forgiven, but also for us. Ikaw na nag-release, ikaw ang unang makikinabang. Hello? Are you with me? Forgiveness is a source of emotional health and freedom. Kung may sakit ka, kapatid, sino po rito may sakit? Naalala mo nun? Naalala mo nun may pinag-pray tayo? Dinudugo? Until now, yan pa rin po ang turo ko. Kung meron kang sakit, magpatawad ka, gagaling ka. Amen? Yung emotions natin, kasi pag hindi ka nagpatawad, ikaw mismo, lagi kang tense, lagi kang
Kinakabahan, lagi kang naiinis, tumataas yung dugo mo. Alam niyo po ba yun? Yung mga nasa ospital, pwede na yan pauwiin, basta sabihin mo lang magpatawad ka. Amen? Dinudugo. Ilan na yung babae na sinabihan ko na ang problema dinudugo. Ilang araw na, ilang buwan na. Ano sabi ko? Magpatawad ka lang. Pastora, madali sabihin sa'yo yan. Siya yung bubugbog sa akin, kaya ako dinudugo. Gusto mong gumaling, di ba? Magpatawad ka. Ito na, nag-report. Di ba? After 1 week, ito nag-report. Saan ba yun? Sa Bible study na? Sa mission. Sa church. Ilang beses kong sinasabi, kapag dinudugo ka, magpatawad ka, isipin mo sino ang nasaktan mo o sinong nakasakit sa'yo. Magpatawad ka. Gagaling ka. Ano man yan sakit mo, gagaling ka. Naalala ko mga kinukwento noong araw. Alam niyo po ba, totoo po yun. Huwag na tayo maghanap ng ibang ilustrasyon. Ikaw na lang. At ako. Amen. Kapag tayo nagpatawad, maraming gagaling sa'yo, maraming pagagalingin ng Diyos sa'yo. Yung pagiging magagalitin mo, pagagalingin ka ng Diyos. Yung ulcer mo, kadalasan po ang sakit ng mga magagalitin, ulcer. Sa bituka. Mag-release ka ng pagpapatawad. It has the power to set us free from the hurts of the past, where we are taking today. Meron kang naiwan sa bahay mo? Or last year, last 2 years, last 10 years, last 20 years, patawarin mo. Automatic po yan. Hihinto yung pagdurugo mo, hihinto yan sakit. Ang problema lang po kasi, kinikimkim po natin. Kailangan, yung pong bitterness, maalis. Kaya ayaw mong mag-release kasi kinikimkim mo. Ang dami-daming itatago, yan pa napili mong itago. Amen? Dapat hindi yan ang itago mo. Dapat yung mabubuti niyang ginawa sa'yo, yun ang itago mo. Kasi minsan, it's hard to forgive. Totoo po. Lalo na kung paglagi mong inaalala ang mga nagawa niya. Ay, itong taon to, kahit kailan ko kausap, late dito. Lalo kang nadagdagan. Diba? Itong taon to, pag may usapan kami, nakakainis talaga. Nakaka-bad trip. Imbis na nando na siya sa pagpapatawad, na-aatras pa. Kasi maraming naka-imbak. Sabi ko nga kanina, marami kang ledgers of wrong. Marami kang listahan. Parang naka-bucket list pa. Alam niyo po yung bucket list? Yung mga, may mga bucket list yan. May mga listahan. Tingnan po natin ang the blessings of forgiveness. Ito na yung blessings. Forgiveness is profitable and beneficial. It has the power to set us free from the hearts of the past where we are taking. The blessings of forgiveness is number 1, forgiveness give us freedom from hatred and bitterness. Nawawala yan. Maaalis yung bitterness mo. Kasi nagpatawad ka eh. Maaalis po yan. Totoo po yan. Ako, galit na galit ako sa biyanan ko. Imagine mo, sabihin, pangit ka, hindi ka bagay sa asawa mo. Mga pangit, sinasabihan ng pangit, huwag kayong magagalit. Magpatawad ka, gaganda ka. Amen. Huwag kang maniwala sa asawa mo na sinasabi, alam mo, sweetheart, yan ang gusto ko sa'yo pag nagagalit ka, sinungaling. Di ba minsan? Pagka galit na galit ka na, asarin ka pa ng asawa mo, sinungalingan yun. Pagka magagalitin. Diba? Pumapangit. Pero pag madaling magpatawad, gumaganda. Kung patay na yung nakasama sa'yo ng loob, patawarin mo na. Diba kayo? Tuwan-tuwa kayo pag sinasabing pangit. Okay. It gives us freedom from hatred and bitterness. When we truly forgive others, we are setting free
from the hold of bitterness and hatred against them in our hearts. Tingnan niyo po yung panahon ni Joseph. Si Joseph the Dreamer, alam na natin ang istorya. I-shortcut na natin. Doon na tayo sa puntong namatay na yung tatay. Namatay na yung tatay, si Jacob, inilibing, in chapter 50, verse 14 and 15, natakot yung mga kapatid. Wala na, patay na si tatay, yari na tayo. Baka tayo balikan. Alam niyo po ba yun? Kasi yung mga kapatid ni Joseph, pinagtulong-tulungan siya nung bata pa siya. Amen? Sa Genesis. Okay? At nung siya ay bata pa, anong ginawa sa kanya? Inihulog siya sa balon, pinangka siyang patayin, ibinenta, kaya napunta sa Ehipto. Hindi pa siya, bago pa siya mapunta sa Ehipto, nakulong pa siya kasi pinakulong siya ni Potiphar. Kasi tinanggihan niya. May mga lalaki pa ba bang ganun? Tinanggihan pa. Tinanggihan ano? Naghubad na yung asawa ni Potiphar, pero tinanggihan ni Joseph. May mga lalaki pa kayang ganun? Wala na. Tinitingnan niyo yung mga asawa niyo, mabait yan. Pinasabi lang ako, nakatingin lang kayo sa mga asawa niyo. Alam niyo po, si Joseph, sabi niya, yung ba kayo natatakot niyo, huwag kayong mag-alala. Kalooban ng Diyos na mapunta ako rito sa Ehipto para marami maligtas. Hindi siya nagtanim ng galit. Pwede niyang sabihin, ano ngayon? Ako kailangan niyo ngayon? Hindi po siya ganun. Yung mga nangyaring pangit sa kanya, kinonsider niyang positive. May mga pangyayari na nagtatanim tayo ng galit sa mga tao na iniisip natin naging dahilan ng paghihirap mo, ng pagkakasakit mo. Kapatid, patawarin mo na yan. Si Joseph, nag-release siya kagad ng pagpapatawad. Bakit? Alam niya, mas maganda ang plano ng Diyos. Amen? Dinala siya sa Ehipto para maging tagapangasiwa. Alam ba ni na Joseph na magkakaroon ng taggutom sa Israel noon? Hindi. Pero tingnan mo, no? Hindi siya nagtanim ng galit. Pakilabas nga ate, Genesis 50:14-21. After burying his father, Joseph returned to Egypt together with his brother and all the other. Lahat na nakipaglibing. Babalik na sila sa bayan nila. Okay, verse 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, patay na, nailibing na, they said, what if Joseph holds a grudge? Paano kung meron pang sa puso? Against us and pay us back for all the wrongs we did. Pagbayarin tayo sa lahat ng atraso natin. Ano ang sagot ni Joseph? Verse 16. So they sent word to Joseph saying, your father left these instructions before he died. Padala sila ng sulat. Nasabi, ano sinasabi? Next. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. Imbis na magalit, umiyak. Yung ba iniisip nyo sa akin? Pananagutin ko kayo? Hindi. Tuloy mo pa ate. His brother then came and threw themselves down before him. We are your slaves. Nagbago mga kapatid. Nagpasakop kay Joseph. Di po ba ang ganda nun? Hindi siya nagtanim ng galit. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatawad ka. Amen. Joseph doesn't make any excuses for the behavior. He understood that they were accountable to
God. Naisip niya, bahala na lang ang Diyos sa kanila. However, because Joseph had forgiven his brother, he could comfort and speak kindly to them. Ito pa ang problema kasi minsan, pagka alam mong hindi ka nagpapatawad, hindi mo talaga makakausap ng maayos. Para kang laging ilang. Para kang laging umiiwas. Amen? Ganyan ka lang. Alam mo kagad yung may problema sa iyo. Hindi siya makakaano kagad, hindi siya makakapagchika. Wala siyang maichichika sa iyo kasi alam niya may galit ka pa sa kanya. However, because Joseph had forgiven his brothers, he could comfort and speak kindly to them. Forgiveness, pangalawa, forgiveness po sa blessing. Forgiveness shield us against satanic attack. Pag nagpatawad ka, lalayo si Satanas sa'yo. Amen? Lalayo. Diba sabi ng Ephesians chapter 4? Don't give the devil. Ephesians 4:27. Don't give the devil a chance. Don't give the devil an opportunity. Ay, ito, hindi ako pwedeng pumasok dito. Palalabasin ako kagad nito kasi magpapatawad kagad dito. Alam mo, gustong-gustong kinukubabawan ng demonyo. Yung mga hindi nagpapatawad. Anong petsa ate nung Sister Shelo, nung pinapunta mo ko dito nun? Linggo yun, di ba? Oo. Ini-schedule ako. Hindi na ako mag-a-altar call kasi alam ko may appointment ako. After preaching, kinalabit ako ni Shane. Nay, may gustong magpaano sa inyo, magpa-pray. Pumasok ako, bago lang itong kabataan. Siguro mga 3 weeks or magwa 1 month na. Nag-request ng prayer. Pumasok kami sa loob ng kitchen kasi puno daming tao. Ang ingay. Sabi ko, ate, ano problema? Gusto ko pong magpa-pray. Na ano po ako dun sa ano mo kasi magulang niya, they are separated. Magulang niya. Kaya pala. Pag-pray natin, sumuka. Sandali lang, tapos na. Tapos na. That's Sunday. Pagdating naman ng Miyerkules, after preaching, bumaba na naman. Ang karga, sabi ko, ilang taong ka na? 19. May boyfriend? Yung kagad tanong ko, may boyfriend? Ilang beses kong tinanong, may boyfriend? Wala po akong boyfriend, girlfriend meron. Nagets nyo na yun. Nagets nyo na yun. Kaya pala, sa galit din sa magulang, walang makonfidan, pumatol na lang sa tapoy. Mga kabataan, minsan yung mga heartaches natin, go to your counselor. Punta kayo sa mga counselor nyo, sa mga D-group leader nyo. Yeah, labas nyo kaysa naman maghahanap ka ng comfort ng iba. Amen? Wala kayo maghanap ng comfort. Kay Lord kayo maghanap ng comfort. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Nakakalungkot Hindi ko po, alam nyo, di ba? Di ba nakita nyo yung LGBT? Wala na tayong doon. Hindi siya naging naghahanap siya ng respect. Respect lang pala gusto niya, no? Pero ito, sabi ko, i-break mo. May third eye pa naman. Alam niyo may third eye? Sabi niya, may babaeng puti dun sa labas. Mag-aalas 10 na ng gabi. Kasi midweek. May babae po. Ito lang 2 weeks ago. May babae po dun sa labas. May third eye. Sabi ko, tanggalin mo yung entry points po. Yung galit, tanggalin mo. Kasi, kaya ka, pinaano siya ng demonyo. Magpakamatay ka na.
Wala ka naman silbi. Hindi ka naman mahal ng magulang mo. Mahal kayo ng magulang nyo. Mahal na mahal kayo. Amen? Mahal na mahal kayo. At higit sa lahat, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya pinaparinig sa yung mensahe na ito, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos, mapahamak ka. Amen? Hallelujah. Unforgiveness will give Satan a place in our lives and he take advantage of us. Marami pong pakana si Satanas sa atin para tayong mahulog. Marami siyang patibong. Alam niyo po yung patibong? Ang nangyayari po kasi minsan, as Christians, nagiging matigas po ang puso natin. Sin leads to more sin. Gagalit, nagtatanim ka ng galit sa magulang mo, nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo. Minsan, plastic na tayo. Tama? Plastic na. Alam niyo yung plastic? Nung araw, ano yan? Orokan? Tupperware? Amen. Minsan, batian ng batian, pero yung bate, ganyan, no? Baka mo ko, nak. Ganyan lang. Dapat ganun. Kasi merong atraso. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Pag nagpatawad ka, gaganda ka. Amen. Forgiveness will set us free. Amen. Patawad ka, gano'n man yan kalaki, kapatid. Gano'n man yan kalaki. When Satan gains a place in the lives of Christians, he keeps us in bondage. Magkakaroon ka tuloy ng foothold connection sa Kanya. Magkakaroon ka ng para kang naki-wifi kay Satan. Uutusan ka niya, idedirekta ka niya. Huwag ka na mag-D-group. Kasi may access na siya sa'yo eh. Diba? May access na siya sa'yo. Wala namang maituturo sa'yo yan. D-group na yan. Wala namang maitutulong sa'yo. Pakikipagbarkada mo sa mga taga-church. Sometimes gano'n na ang mga maririnig. Amen? Mga mens naman, dito ka na lang sa bahay. Kaso, pag nasa bahay, si Mrs. naman ang kaaway. Diba? Pag nasa bahay, kaya minsan, mas gusto na ni Mister, umattend na lang na D-group din. Ay, mas maganda. Kaya lang, pag uwi, gera yan. Kasi nung araw, ganyan eh. Asawa ko, dinidisciple ng pastor. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Ano, discipleship. Umiiwas ka lang sa gawaing bahay. Minsan, yun na yung inilalagay ng demonyo sa atin kasi meron ng foothold. May access na. Tayo naman, ang gagawin natin dahil meron na ring demonyo, may karga na. Oo nga. Para tayong oo nga. Hindi po. Pagka ikaw nagpatawad, wala nang access, tatanggalin yun. Maaalis po yun. Wala kang maririnig na gano'n. Kaya ka nakakarinig ng gano'n kasi may access si Satan. Are you with me? When Satan gains a place, tingnan nyo po, no? Nagiging bondage tayo. At nagkakaroon siya ng direct contact with us. To act as selfishly, magiging maramot ka na. To speak hatefully to people, masakit ka nang magsalita. Minsan magugulat na sa'yo, bakit ganyan ka nang magsalita? Yan ba natututunan mo? Minsan ganyan di ba? Nagagalit na ang magulang. Kaya madalas, yung kabataan, puspos na puspos. Pag uwi ng bahay, puspos din ang galit yung nanay kasi yung nanay hindi born again. Yung kabataan, nagtanim ng galit sa nanay. Kaya pag uwi sa bahay, hindi na good example. Si mama naman napahaba lang kasi yung namin, D-group namin.
Minsan, napahaba, napasarap ang kwentuhan, napasarap ang sharean. Pag uwi ng bahay, puspos yung bata, pero yung uuwian niya, hindi puspos. Hindi ka pa naguhugas ng pinggan. Minsan galit. Kaya yun, si anak, imbis na magtuloy-tuloy yung kanyang nagtanim na naman ng nakadalawa na si nanay. Binibilangan na si nanay. Kasi si nanay, unbeliever. Ngayon, kung ikaw anak, nadi-disciple ka naman, ay mahal lang ako ni nanay. Mahal lang ako ni nanay. Alam niyo ba, may kwento? Isang kabataan, inis na inis siya kasi panganay siya. Nagtanim siya ng galit sa nanay niya. Kasi, tagahugas. Tinuturuan siyang maghugas, maglaba, mamalansya, magluto. Kalalaking tao. Kalalaking tao. Alam mo, nung nag-asawa siya, na-realize niya, mahal pala ako ng nanay ko. Bakit? Pangasawa niya, tamad. Yes, totoo. Sabi niya, kaya pala ako laging tinuturuan ni nanay. Magluto, maglaba. Kasi yung mapapangasawa ko, tamad. Kapatid, huwag kang magtanim ng galit sa nanay mo. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Amen. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Kadalasan kasi sa mga kabataan, because of manipis pa yung emosyon. Yung emotions natin. Minsan, pagka nagkakaedad na, ito problema naman sa mga nagkakaedad. Senior, I'm 64. Panipis naman tayo ng panipis. Huwag lang hindi tayo masagot ng maayos. Di mo na ako nire-respeto. Galit na tayo. Ngayon, yung kabataan na naman, nagagalit. Yung nanay din, yung magulang, nagagalit na rin. Communication gap. Nagtatanim ng galit. Ang mga magulang, nagtatanim din ng galit, ayaw mag-release. Paano nyo malalaman? Nagkaroon ng collection yung nanay mo, nagkaroon ng ledgers of wrong. Pag pinagalitan ka, iba-voice out lahat yun, isa-isa. Amen? May record ka. Walang kulang yun. Ikaw, alam mo ba mga pinaggagawa mo? Titimpi lang ako sa'yo. Yung pagtitimpi, minsan, pagkikimkim yun. Hello? Mga magulang, wag po tayong magtanim ng galit. Amen? Wag po tayong magtanim ng galit. To act selfishly, to speak hatefully to people, minsan carnal na rin po tayo. To live carnally. Pangatlo, forgiveness opens the door of mercy and divine favor for us. God only forgive us as much as we are willing to forgive others. Hindi. This much, the unforgiveness will shut the door of God's mercy against man, and he will not enjoy the divine forgiveness or the divine favor. No wonder Jesus wants us to settle our issue. Ang gusto ng Panginoon, masettle kagad yung mga issues po natin sa buhay. Kaya nga po sa Sermon on the Mount, sa chapter 5 and chapter 6, ipinaliwanag po, hinimay-himay ng ating Panginoon ang mga beautiful attitudes na tataglayin ng mga Christians. Are you with me? And one of the greatest requirement in getting to the kingdom of God is to follow peace with all men. Sabi ng Hebrews 12:14 to 15. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Verse 15, pag-ingatang huwag tumalikod ang sinuman sa inyo. Sa pag-ibig ng Diyos, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito ay mapapasama. Diba? Di po natin makikita ang Diyos. Diba? Pagka meron tayong mga
Naalala ko noon, laging kwento nung mga pastor noon, nung bago pa lang ako. Pastora daw na impyerno, pastora na impyerno. Wow. Bakit? Kasi daw, galit sa asawa. Ano ay kinagalit? Ng ibang bahay. Napatay niya yung asawa niya. Pastora yun, ha? Sabi sa kwento kay Mary Baxter. Kapatid, pag na tayong hahantong sa ganun, lagi naman tayong tinuturuan dito. Amen? Blessings. Blessings ang church. Lahat po ng kailangan nating ayusin, sinasabi po, tinuturo sa atin. The church is a blessing for us para po malagay sa tama yung atin pong kaisipan. Sabi nung nag-share, sabi niya, dalawa lang naman yan pinagdadamot ng tao. It's either money or forgiveness. Totoo naman Marami po, pagpapatawad, withhold. Sinasabi natin, saka na, wag na. Dumaan muna siya sa bangkay ko. Grabe mga drama. Paano mo pa malalaman yun kung patay ka na? Bago mo gawin yun, magpatawad ka. It opens the door of mercy. Root of bitterness and unforgiveness is a defilement of our garment of righteousness. Binihisa na tayo ng damit ng katwiran. We had been made righteous with God. Ginawa na tayong matuwid ng Diyos. Nilinis na tayo. Tapos dudumihan pa po natin yung ating kasuotan. It will hinder us from enjoying eternity. Tingnan niyo po, yung po may mga problema sa unforgiveness, hindi po nila nai-enjoy ang buhay. Ang sarap mabuhay, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ang sarap mabuhay. Lalo na Kristiyano ka na, nalaman mo na ang katotohanan at sabi doon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yes. The truth shall set us free. Kaya po iniwan dito sa lupa ang banal na Espiritu para po magpaalala sa atin. Sabi ng John 16, to convict us. Para kapag meron po tayong nagagawa, nakoconvict tayong magsisi ng ating mga kasalanan. Akala kasi natin, wala pong kaso ang unforgiveness. Napakalaki po. Napakalaki po. One time, merong isa, pastor, sabi niya, malalim pala ang turo ng unforgiveness. Yes. Akala ko dahil pastor na ako, nagbibigay ako ng pera sa magulang ko. Pero meron pa pala akong galit. Kasi pag nagbigay daw siya, yan, tipirin niyo yan. Di niyo alam. Nagtanim daw kasi siya ng galit. Kasi imbis na yung kanyang magulang ay pag-aralin siya, di siya napag-aral. Sometimes or most of the time, yung galit ng bata hanggang pagtanda, dala-dala. Pastor na siya. Masama pang loob sa magulang. Sa pagbibigay, di ba, pagka mahal mo magulang mo, ma, enjoy this. Enjoy mo to, ma. Ito yung pinaghirapan ko. Hindi, minsan pag nagbigay, galit. Meron po bang ganon? May mga anak ba ditong ganon magano? Yung iba nga binabato pa Kawawa naman yung magulang, Pagkatapos mong palakihin, pagkatapos pag kumikita na yung anak mo, pabato, pagalit. Bakit? Kasi there's something wrong dun sa bata. There's something wrong. Dapat ang pagbibigay with love. Love you, ma. Love you, ma. Minsan, pakitang tao na lang tayo. Hello? Perhaps you have never received forgiveness of sins. Siguro, sabi ng iba, according to commentary, kaya daw yung iba, maramot, kasi hindi niya naranasan, hindi pa niya nararamdaman ng totoo ang kapatawaran ng Diyos. Amen?
Pero kung ikaw, nare-realize mo yung nauunawaan mo na tayo ay pinatawad, kinahabagan lamang, nang si Kristo'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ang nasa isip. Hindi siya umatras. Hindi po siya umatras. Alang-alang sa mga tao dahil gusto ni Jesus tayo ay maibalik sa Ama. Yung fellowship ng mga tao maibalik sa Ama. He gave His life for us. He paid our sins in full. Tinubos, binayaran, para maging malaya tayo. At ano ang dapat nating gawin? Maging malaya rin tayo. Ngayon yung iba, hindi po nakakaranas ng totoong pagpapatawad. Perhaps you never received the forgiveness of sins that God provided in His Son, Jesus. Baka hindi pa tayo totoong born again. Minsan nga sa Bible school sabi ng mga pastor, pag naintindihan na yung salita ng Diyos, doon pa lang nila, ngayon pa lang ako na born again ang totoo. Next ate. If you're already a Christian, ask forgiveness and declare forgiveness. From the Lord, be delivered and continue to live in His love and mercy. 1 John 1:9. Anong sabi? He is faithful and just. Faithful and just. Just po ang Panginoon. Patas. Tapat siya, patas, na patatawarin ka. Hindi ka lang patatawarin, lilinisin ka pa niya. We need to continue to live every day for Jesus with the readiness to forgive others their sins against you, even when they did not ask for it. Kahit hindi humingi ng tawad. Release mo na. Baka yan pa maging hadlang pagpunta mo sa langit. May big idea? God forgive us our sins, and He commands us to always forgive those that offend us in any way of the other. When we do, we have a lots of blessings to enjoy. Palakpakan po natin sila. Ang masarap po ang maging Kristiyano. Amen? Lamang ka sa kapitbahay mo. Away ng away, murahan ng murahan. Mas lamang ka kasi ikaw nakakarinig ka ng salita ng Diyos. At ikaw, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo.